The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and Paano nga ba contributions, visit the mag-register National para Commission for magkaroon ng Culture and the schedule Arts. sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako inyong kapatid, Saint Paboid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yusilidum Jr.
Ako po si Napoleon Juanillo Jr. At ito po ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po, Asik Nap. Magandang agham, Onin, at Kamusta sa na lahat po? ng ating mga kakonek. Mabuti naman, Opo. mabuti. Thank you very much. At talagang natutuwa ako sapagkat hindi ako nagkamali na binanggit ng anniversary natin. Sabi ko kasi, sir, yung pinakamagandang natutunan mo sa programa. Sabi ko, ay syempre, may gaganda ba sa programa kundi ang pagtuturo mismo ng ating kalim, Secretary Renato Solidum Jr. at yung kanya mga katuwang. Asek Nap Juanillo Jr. at Yusek Donet sa Hagun. Tama. At alam mo, tuwang-tuwa ako tuwing sinasabihan ako ni Secretary Solidum na mag-host ng Radyo Siyensya kasi parang isang hapon na ang dami kong natututunan sa ating mga bisita. Mga siyentipiko at Tama mga researchers at talaga namang I always look forward to every afternoon of Radyo Siyensya. Ayan. Samantala po dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pansamantala munang mapakikinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapanood nyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan na mas malinaw at mas pinaiging paghatid ng mga balita at impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. At para lahat tayo makakunik, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the SNT Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Solidum Jr. Nitong nagdaang linggo po, ginunita po natin ang anniversary ng iba't ibang ahensya ng DOST, kabilang na ang Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, Science and Technology Information Institute, at Industrial Technology Development Institute. Noong Lunes, nakipagpulong po tayo kay Secretary Mel Senen Sarmiento ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity upang paigtingin pa ang mga inisyatibo ng gobyerno sa peace building na may kinalaman ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Nagkaroon din ng Memorandum of Understanding, signing, sa pagitan ng DOST at Analytics and AI Association of the Philippines upang palakasin pa ang AI at data ecosystem ng bansa. Miyerkules po ay nagkaroon po ng launching at exhibit ang DOST sa SM North EDSA patungkol sa Philippine Non-Woven Textile Innovations. Yan po ay pinangunahan ng Philippine Textile Research Institute. Nakipagpulong din po tayo sa Embassy of Finland in Manila ukol sa disaster resilience ng bansa at iba pang areas for collaboration. Kahapon at ngayong araw naman po ay pinangunahan po natin ang launching ng Regional Yarn Production and Innovation Center at Bamboo Fiber Extraction and Innovation Hub sa Ilocos. Binisita rin po natin ang iba't ibang proyekto ng DOST sa Ilocos Region. Maraming salamat po, DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagan. Ito ang DOST Report. Inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST katuwang ang mga lokal na opisyal ng Romblon ang isang bagong solar-powered safe waters treatment system sa Barangay Budyong sa Odyongan, Romblon. Ito'y para mapalawak ang access ng mga residente sa ligtas na inuming tubig. Ang compact purification facility na ito ay kaya mag-produce ng hanggang 200 o 2,000 litro ng potable water sa loob ng 9 na oras. Malaki ang tulong nito bilang sustainable at murang source ng tubig para sa mga malalayong komunidad at emergency supply tuwing may sakuna. Para naman masiguro ang long-term viability ng proyekto, sumasailalim rin sa matinding training ang mga barangay operators at plano ng mga lokal na opisyal na magpataw ng minimal fee na 10 piso kada container para sa maintenance. Maituturing rin na makakamura ang mga mamamayan dito dahil kumpara sa commercial water na solar energy ang nagpapatakbo sa system. Tinutulungang i-transform ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute or DOST FPRDI ang mga laganap na wild grass sa Apayao para gawing high-value handicrafts.
Kasunod nito ang pagbubukas ng bagong processing facility at showroom sa Pudtol, Apayao. At sa ilalim ng WH-WISE program ng DOST PSHIELD, nilagyan ng DOST FPRDI ang hub ng kanilang Eco Dryer technology para mas mapabilis ang pagpapatuyo at mas mapatibay ang materyales. Dagdag pa rito, sumailalim din sa technical training ang mga lokal na artisan para sa pagdating sa advanced finishing at preservation. Layunin ng community-based initiative na ito na gawing sustainable at science-driven na kabuhayan ang mga untapped forest resources para sa komunidad sa Apayao. Patuloy na ang layuning agham na ramdam ng DOST ay naipalalaganap sa buong bansa. Mga kakunag, sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang kagandahan ng ating kagubatan, hindi lang bilang tirahan ng mga puno, kundi bilang sentro ng makabagong siyensya. Tutok lang dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunag, pag-usapan naman natin ang ating kagubatan na hindi alam ng karamihan. Ang ating gubat, isa sa sentro ng agham, teknolohiya at inobasyon, kabuhayan at proteksyon ng ating bansa. Tama yan, Onin. Siyempre, kapag wood and non-wood forest products ang pinag-uusapan, may isang ahensya sa DOST na nangunguna riyan. At yan ang DOST Forest Products Research and Development Institute or DOST FPRDI. And speaking of, ipagdiriwang nila ang kanilang nalalapit na anibersaryo, bit-bit ang hamon ng mas modernong bukas. At para ibahagi sa atin ang mga malalaking kaganapan, makakasama natin ngayong hapon ang OIC Deputy Director ng DOST FPRDI na si Mr. Fernando C. Pitargue Jr. Sorry po, Doc Fernando. Sir Fernando lang, sir. Sir Fernando. Dapat pala meron ng FPRDI products sa ubo. Para lang sa dagdag kaalaman ng ating mga taga-subaybay, sir, ano po ba ang mandato at layunin ng DOST FPRDI? Magandang hapon po sa ngalan po ng aming Direktor Rico J. Cabangon. Ako po ay naandito sa programang ito. Opo. At ang amin nga pong mandato sa Forest Products Research and Development Institute ay tatlo. Ang una ay ang magsagawa ng mga pananaliksik patungkol sa wood and non-wood forest products. Pag sinabi natin nga po wood ay puno. Literal na sa kahoy. Ang non-wood kasama po dito yung mga produkto ng bamboo, rattan, forest vines, and mga extracts. Then, ang pangalawa po ay ang pagbabahagi ng mga teknolohiya na bunga ng aming mga pananaliksik na ginagawa. At ang pangatlo ay ang magbigay po ng technical and testing services sa amin pong mga
kliyente. Ayan. Sir, congratulations po una sa lahat sa buong DOST FPRDI family para sa inyong nalalapit na anibersaryo. Ang theme nyo ngayong taon, Forest Forward, Advancing Innovation and Partnerships. Mula po sa pagiging rooted o matatag sa siyensya, bakit po ito na ang tamang panahon para tayo ay mag-forward? Ano po yung message nito para sa ating mga kababayan at sa industriya? Maraming salamat po sa inyong pagbati. Kami po sa DOST FPRDI ay excited sa darating na Lunes, July 6. Ito po ay umpisa ng aming pagdiriwang ng aming ika-69th 69 na ba, sir? Yes po, 69th anniversary. Kaya mula July 6 hanggang July 9. Yan. 6 to 9 naman po yan. Tama, sir, ano? Oo Opo. nga pala. So, mahigit na 6 na dekada na po kami sa serbisyo at ibig sabihin po nito, mahigit na 6 na dekada na rin kaming naglilingkuran sa aming mga partner communities, institutions at stakeholders. Noong mga nagdaang taon po, nakatuon ang aming tema sa pagiging rooted. Rooted in the sense na kinakailangan namin muna na patatagin ang aming mga pananaliksik, bumuo ng kaalaman, at suportahan ang mga industriyang umaasa sa sustainableng paggamit ng ating mga likas na yaman na mula sa gubat. Kaya ngayon pong taong ito, dala namin ang pagiging pag-ugat rooted sa siyensya patungo sa higit na pagsulong o pag-move forward. Ang Forest Forward, Advancing Innovation and Partnerships ay tumutukoy sa susunod na hakbang ng aming paglalakbay bilang institusyon. Ang pagsasali ng aming mga research findings tungo sa tunay at praktikal na paggamit nito upang mas mailapit namin ang aming mga teknolohiya, inobasyon sa mga komunidad, industriya at mga institusyong nakikinabang po dito. Ang mensahe po nito para sa aming kababayan at industriya ay malinaw. Hindi lamang kami gumagawa ng pananaliksik para sa sarili naming kaalaman. Nais din naming makasama ang bawat isa sa paglago, sa pagpapalakas ng aming partnerships, sa pagyakap sa inobasyon at sa pagsusulong ng mga solusyong batay sa siyensya. Tinitiyak na patuloy na magagamit ang ating yamang gubat sa buhay, kaligtasan, sustainability ng mga susunod pa po nating mga henerasyon. Ang galing, Sir Fernando. Talagang looking forward talaga. So parte ng iyong pagpapatakbo sa Forest Forward ay ang pagpapadala ng mga technologies at innovations ng FPRDI ng mas malapit sa mga communities. Now, paano po makikinabang ang ating mga lokal na industriya at mga komunidad, even mga MSMEs sa Los Baños at sa buong bansa sa mga programang inihanda nyo para sa anniversary na ito? Yes po, tama po, Seknap, na bahagi ng aming 69th anniversary celebration ang paglalapit ng aming mga teknolohiya at inobasyon sa aming mga kababayan. Lalo na po sa Los Baños, kung saan naandun po ang aming opisina at sa mga bayan na kalapit po na nasa Laguna po. Isa po sa highlights ng aming celebration ay ang Forum on DOST FPRDI Livelihood and Technologies and Needs Identification Workshop para sa aming mga kababayan sa Los Baños sa darating na July 9. Sa event po na ito ay ilalahad natin sa ating mga kababayan ang iba't ibang teknolohiya ng FPRDI na pwedeng pagsimulan bilang pangkabuhayan ng mga mamamayan. Magandang aktibidad po ito lalo na sa panahon ngayon. Tumataas po ang lalo ating mga bilihin at kinakapos ang ating maraming mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na paggastos. Magandang makita nila ang iba't ibang oportunidad para
sa pangkabuhayan at posibleng trabaho nila. Bukod sa pagpapakilala po ng aming mga teknolohiya, magkakaroon ang workshop na ito ay imbitado rin po yung mga civic society groups at yung pong mga barangay representatives na atin nga po doon sa forum. Sila po ay igugrupo at sila mismo ang mag-uusap-usap, magdi-decide alin nga ba sa mga na-present sa kanila ng mga teknolohiya ng FPRDI ang angkop sa mga resources na meron sila at sa kapasidad na kung anumang kapasidad at interest na meron sila. At ito ang magiging basihan po ng ating mga future training interventions na i-offer ng FPRDI sa local government ng Los Baños sa ating mga kababayan. Sa ganitong paraan po, masisigurado natin ang commitment ng ating mga kababayan at sustainability na ilalahad natin sa mga interventions sa kanila. Meron po ba sir resource person? Maaari mo makilala na kung sino ang napili po nyo magkasalita sa forum na yan? Ito po ay pangunahan po ng aming technical services division sa panguna po ng aming TSDC si Dr. Maria Silito Siladan at ang kanya pong mga kasama sa Technology Services Division. Very good, sir. Isa po sa mga pinakaabangang parte ng inyong anibersaryo, yung formal na paglulunsad po ng 3 malalaking research facilities sa ilalim po ng programang ALAB or Advancing Laboratories Accelerating Breakthroughs. Ang mga facilities, sir, yung fire testing facility, animal laboratory house, at ang DNA R&D laboratory at Silarium. Ano nga ba, sir, yung magiging role ng mga facilities na ito sa kaligtasan at siyensya dito po sa ating bansa? Opo. Ang una nga po yung ating fire testing facility. Actually po, dati na po ang FPRDI na may fire testing facility. Ngayon napatigil ang serbisyo niya. Pero nito pong 2021, meron po kaming 2 equipment doon na genuinely, yung pong aming research staff, inano niya, binuhay niya. At kumbas nung isinaayos niya at muli po naming nagamit at nakapagbigay kami ng testing services ng 2 standards, ignitability and combustibility ng mga construction materials. At sinwerte naman po ang ating opisina nitong 2025 ay actually 2023 po, nabigyan po tayo ng pondo ng DBM na worth 69.5 million para po maka-acquire tayo ng 3 advanced equipment. Yun po yung Steiner tunnel, cone calorimeter, indicative furnace. So ito po ay malaking tulong sa ating construction industries dahil po ito po lamang fire testing facility na ito ang talagang operational at na fire testing facilities sa ating bansa. Ang ating pong mga nasa construction industries talagang pinapadala pa nila sa ibang bansa ang kanilang materials for fire testing. Ayun. So, malaking tulong po ito dahil hindi na sila magpapadala para sa ibang sa ibang bansa ng kanilang Ibig sabihin, materials. sir, pwede na tayong magsunog sa FPRDI. Pwede na. Pwede na po. Kahit hindi ka nang umpisa. Right, sir. Maganda po yun. Napakaganda ng mga proyekto ng FPRDI. Napakaganda talaga. At sa lahat po, sa ating mga nakikinig ngayon, pakinggan po natin si Sir Fernando sa kanyang mga explanations. Opo. Yun po ang una. 3 po kasi yung aming ilo-launch ngayon eh. Ang pangalawa po, ito yung animal house. Ito po ay isang dedicated facility for conducting essential safety and
toxicological test on flavors, fragrances, and functional ingredients na galing sa ating yamang gubat. Siyempre po, bago natin ilabas ang ating i-testing sa tao yung ating ilabas sa tao yung ating mga produkto, sa hayop muna natin ito ginagawa. Actually, sa mga rodents. Ito po naman ay ginagawa natin na meron tayong sinusunod na protocol. Opo. At ang pasilidad pong ito ay strictly designated for the care and study of small rodents. Sa kanila po natin muna ginagawa ang safety and toxicological test ng ating mga produkto at extracts. At ito po ay under strict protocol ng ating APRDI Institutional Animal Care and Use Committee upang mapangalagaan din po natin ang kapakanan at ethical treatment ng ating mga laboratory animals. Very good. Bali, ang ating pong animal house ay accredited na ng Bureau of Animal Industry. So sir, yung ating mga yung mga naiimbento or nagagawang mga balm at iba pang mga pinapahid sa katawan ng tao ay nasubukan na po sa mga hayop, particular sa rodent. Diyan po natin ginagawa. At pero ito po muna ay pansarili lang po namin for R&D, hindi pa po namin ino-offer sa labas. Pero alam niyo sir, ASEC sir, nasubukan ko po yung ibang mga product ng FPRD ay napakahusay talaga. Lalo na yung sa makagat-kagat ng mga maliit na hayop, ay naku sir, napakagaling. Okay. Ako rin, marami rin ako nakuha na sa FPRDI at ginagamit ng aking mga apo. Yan. Magkakaroon din po kayo, Sir Fernando, ng facilities open house at serya ng mga lectures and live demos mula July 7 hanggang July 9. Sino-sino po ang mga maaring sumali dito? Paano makakatulong ang open house na ito para ma-appreciate nila itong tinatawag natin na forest science and forest products? ASEC na, bago po ako pumunta dyan. May pangatlo ka nga pala. Sabi ko nga, naisip ko nga yun eh. Naisip, sorry kasi napakahalaga po nito yung ating pong DNA. Ulitin mo na muna yung pang-una. Una po ay yung ating pong fire testing facility. And then, yung animal laboratory. At po yung ating DNA and then the third testing facility. DNA kasi po testing ang ating pong opisina, ang FPRDI, ay siya po yung kinikilalang authority sa wood identification. Correct. Kasi po ang FPRDI, siya lamang po ang merong malaking koleksyon ng mga samples ng kahoy na tinatawag nating silarium. Ito po ay nakarehistro sa Index Siluriarium. At ito lang po ang nakarehistro na silarium sa Pilipinas sa index na ito, sa listahan ng mga silarium worldwide. Kaya po, nagagawa natin yung pag-identify ng kahoy through anatomical means. Atin pong ina-examine yung cross-sectional gross anatomical features ng kahoy at ikinukumpara po natin diyan po sa ating mga wood collection. Ngayon po, nadagdagan po ang ating kapabilidad na tayo po na bukod dito sa anatomical way ng pag-identify ng kahoy, makaka-identify na rin po tayo sa pamamagitan ng DNA method sa pag-establish po ng pasilidad na ito. Ibig sabihin, mas malalim po yun. Kasi po, yung mga hindi natin makikita na yung gross anatomical pictures, pwede na natin silang mag-extract tayo ng DNA at malaman natin kung anong genus o hanggang species, actually hanggang species level po ang ating magagawa. At dahil po dyan, kaya na po natin makagawa ng iba't ibang mga inobasyon dahil po sa pag-identify sa mga kahoy na yan. Opo, at ito po naman ay talaga, ang procedure po na ito ay hindi lang talaga particular sa kahoy. Kaya itong pasilidad pong ito magagamit din po for other wood materials and other non-wood
products. Ayan. Sir, kanina nga po meron kayong inihandang community service sa Barangay Bagong Silang kung saan magdo-donate kayo ng mga solar power lights. Kwentuhan niyo po kami, sir, tungkol po rito. Ito pong Bagong Silang, ito po isang barangay na actually talagang nasa Mount Makiling siya. Okay po. At hindi lang at daput talagang nasa Mount Makiling siya. At ito pong komunidad na ito ay itinuturing naming mga kapitbahay na rin. Yeah. Sa katunayan, yung kanilang mga paninda nakakarating po sa aming sa aming mga empleyado, yung mga iba pong mga residente ron sila po yung nagtitinda doon sa campus ng mga buko, mga gulay at kung ano pa. So although ito po wala namang kinalaman sa forest products, bilang kapitbahay kami po ay nag-donate nga ng mga solar lights sa komunidad na ito bilang pagsuporta sa kanila. Talaga pong walang kuryente doon. So, yan po ang isa naming community service na ginawa sa aming may tuturing ng mga kapitbahay. Yun. Napakaganda, sir. Tunay na ramdam na agham talaga ang FPRDI sa kanilang 69th anniversary. Sir Fernando, bilang pagtatapos po, ano po inyong mensahe at imbitasyon sa ating mga tagapakinig para sa inyong week-long anniversary celebration at paano sila pwedeng makakonekta, makipag-partner sa mga teknolohiya ng DOST FPRDI? Una sa lahat po, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inimbitan niyo po kami dito sa Radyo Siyensya. Hindi ko na po ulitin yung ating mga... Okay, maganda, sir. Natatandaan mo po namin. Diretso ko na lang pong sasabihin na kung gusto nilang makipag-partner po sa amin o malaman ang aming mga teknolohiya, maaari po ninyong ipalo ang aming Facebook sa mga nakikinig na DOST FPRDI. Kami po ay palaging bukas at handang makipagtulungan sa mga industriya, akademya at komunidad na naniniwala rin sa kapangyarihan ng agham para sa ating kagubatan at mga produktong nagmumula dito. Muli, sa ngalan po ng aming Direktor Rico J. Cabangon, bumabati kami ng happy 69th anniversary sa amin po munang DOST FPRDI family. Yeah. At yun nga po, magkita-kita po tayo lahat next week sa celebration ng aming 69th anniversary from July 6 to 9. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Director Rico Cabangon at Yes, sa sir. inyo, Sir Fernando, at sa buong FPRDI family. Mabuhay ang FPRDI at happy anniversary. Alright. Marami pong salamat. Maraming po salamat, Sir Fernando. Makakonek sa ating pong pagbabalik. Pag-uusapan naman natin kung ano pa ang mga magandang hatid po ng DOST FPRDI sa ating mga kababayan. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278, at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Siyensya. Sa DOST. Konektado ka. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, kanina lang pinag-usapan natin ang direksyon at mga bagong pasilidad ng DOST FPRDI. Ngayon naman, hihimayin natin ang isa sa pinakamabango at pinaka-interesanting research program na ginagawa sa loob ng kanilang laboratorio. Yes, Onin at mga kakonek. Hindi naman sa nauubo tuloy ako. Agham nyo ba na ang ating mga gubat ay hindi lang tungkol sa kahoy o pagtotroso? Ito rin ay may natatagong yaman para sa ating kalusugan, kagandahan at wellness. At mula sa mga insect repellent hanggang sa mga pabango at aromatherapy oils, lahat yan ay galing sa kalikasan. Kaya naman para ipaliwanag ang siyensya sa likod nito, makakasama natin ang isang rehistradong forester at ang Senior Science Research Specialist ng DOST FPRDI na si Forester Florena B. Samiano. Magandang agham po, Miss Florena. Magandang agham po, Asek na. Mabagong agham. Yan. Yun, oo. Mabagong agham po, At kaugnay nga ng 69th anniversary theme na Forest Forward, paano nakakatulong ang inyong mga research sa pag-advance ng ating mga forest products sector mula sa tradisyonal na pagtutroso or kahoy patungo sa mga high-value non-timber forest products or NTFPS? Yes po. Thank you po, Seknap. Ang temang Forest Forward or Advancing Innovation and Partnerships ay sumasalamin sa ating pananaw na ang kinabukasan ng sektor ng forest products ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na inobasyon at matibay na pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor. Ang tema din pong ito, nabanggit nyo nga, ay sumasalamin din sa pananaw natin sa kagubatan mula sa traditional na pagtingin na pinagkukunan lang ito ng kahoy o troso tungo sa pagkilala sa mas malawak o malaking potensyal na mga high-value non-timber forest products na pagkukunan ng kabuhayan. Sa pamamagitan po ng agham at inobasyon, mas napapalawak or napapataas natin yung value nitong mga yamang gubat na to habang tinitiyak natin ang kanilang tuloy-tuloy na kapakinabangan, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Tayo po sa DOST FPRDI, tinutulungan natin sa pamamagitan ng ating pananaliksik na maiprolong pa yung mga utility and uses, applications ng mga iba't ibang NTFPs na ito, gaya ng dagta, balat ng kahoy, dahon, ugat, bulaklak, bunga, essential oils, mula sa iba't ibang puno or halaman gaya ng almasiga, pili, cinnamon, vetiver, even ilang-ilang. Yun. At ngayon yung sikat na sikat yung agarwood at iba pang mga aromatics na halaman. So, ngayon po, nang ginagawa natin, sa halip na ibenta lang, ngayon kasi sa mga nakasanayan, ibinibenta lang to as raw materials. Opo. But with FPRDI, tinutulungan po nating parang iproseso in a way, mag-extract ng langis para medyo high value. Tapos, from there, pwede tayong makabuo pa ng mga, nasabanggit nyo nga po kanina, pabango, or pwede siyang, yung mga extract gamitin sa
pang-flavor or Mm. functional ingredients sa mga cosmetics or Yan. even sa medicinal. Alam naman po natin na ang mga yamang gubat or forest resources, karamihan dyan din natin nadidiscover ang Tama ating po. mga gamot. Mhm. Traditionally, ang ating mga kapatid na katutubo, aakyat lang yan sa bundok at doon kukuha ng mga pantapal or Tama. mga iinumin or kakainin para maibsan yung mga ilang nararamdaman sa katawan. At tayo po, tungkulin natin sa DOST dahil ang mandato natin ay manaliksik at maggawa ng mga inobasyon, teknolohiya para itong mga traditional na nakikita nating may potential na gamit ng mga ay malapatan ng siyensya, inobasyon, mas ma-optimize, mas mapakinabangan, mas mahaba, mas madaming gamit. Mhm. So yan po yung parang tinututukan ng Forest Forward. Aside from sa napaliwanag kanina ni Sir Opo. Ferdy, sa amin po sa programang hinahandle namin sa Flavors and Fragrances, mas yun po yung aming natututukan. Mhm. So, mahalaga rin po. Sa kabuuan, ang aming pananaliksik ay tumutulong na gawing mas makabago, mas mataas ang halaga, at mas napapanatili ang forest product sector. Ito ang diwa ng Forest Forward, isang sektor na umuunlad hindi lamang sa pamamagitan ng pagkuha ng yaman mula sa kagubatan, kundi sa matalinong paggamit nito para sa ekonomiya, komunidad at kalikasan. Naalala ko tuloy, Ma'am, si Jel Miranda, uminom nung pinakakatas ng oregano kasi inuubo siya. Saglit na nawala na siya yung ubo. Talaga napakausay. At ganyan po ang ginagawa po ninyo, di ba, Ma'am? Yes po. Napaka-interesado talaga ng hawak ninyong programa sa FPRDI, ang Flavors and Fragrances from the Forest Technology Program or F3TP. Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang main goal, Ma'am, ng F3TP? Yes. At bakit po natin kailangan tignan yung ating mga kagubatan bilang source ng mga flavors at fragrances? Napaka-sexy ng flavors and Yes. fragrances. Ang galing, sir, talaga. Napakalambing. Maraming salamat po. So, simpleng paliwanag ang F3TP o Flavors and Fragrances from the Forest Technology Program ay naglalayong tuklasin yung potential nga ng mga nabanggit ko ng yamang gubat kanina bilang pinagmumulan ng mga natural na sangkap para sa flavors, fragrances at iba pang functional ingredients na maaaring gamitin sa pagkain, cosmetics, health and wellness products at iba pang industriya. So, yun nga po, taliwas sa traditional na pananaw na ang gamit ng gubat ay tungkol sa kahoy lang or pagtutroso. Sa F3TP, hindi po kami nagpuputol ng kahoy. Ang ginagamit po namin, yun nga, nabanggit ko, dagta. So, pwede mo siyang i-harvest nang hindi mo kailangan putulin. Kasi, di ba po, andyan po yung may mga aromatics na mga balat, dahon. So, yun po, ang ginagawa po namin, pinoproseso natin tong mga aromatic materials na to para makaproduce ng mga essential oils at iba pang mga high-value products, extracts at mga bioactive compounds. Matukoy kung ano ba yung meron dito para bakit siya pwedeng gamitin sa flavors, bakit siya mabango na pag inihalo mo magiging perfume sa iba't iba pang scents. So ano yung mga potential na properties meron ito para makagaling, sabi nga magaling daw makagamot ng sakit ng ngipin, yung balat ng cinnamon. Bakit kaya? Ano kayang meron ito? So mga tipong ganun pong pag-aaral. Kasama din sa aming programa po yung pagsasaliksik ng mga tamang paraan ng pag-harvest ng dagta, balat at dahon upang manatiling safe at buhay ang plant sources at tuloy-tuloy na mapagkukunan ng kabuhayan ng mga komunidad. At dahil hindi mo nga kailangang putulin mismo yung buong puno at halaman, nananatili pa rin po itong nakatayo sa kagubatan o sa mga farms at patuloy pa rin po itong nakapag-function ng mga iba pang ecological services like yung carbon sequestration, magagawa pa rin nila kasi andyan pa rin naman sila. Water and soil holding capacity sa ating mga kabundukan para sa manatili ang ating mga maayos na watershed at nagsisilbing tirahan pa rin po sila ng mga iba't ibang o tahanan ng iba't iba pang wildlife. Yeah. Isa rin na malaking contribution, Ma'am, ay ang pagde-develop ng natural mosquito repellents gamit ng ating mga lokal na forest materials tulad ng cinnamon bark, almasiga at pili resin. Paano nyo na-discover na mayaman pala sa insect repelling properties ang mga ito? At ano ang edge nito kumpara sa mga commercial chemical
repellents na nakikita natin sa ating mga supermarkets. Yes po. ASEC na isa po sa napakahalagang aspeto ng teknolohiya o produktong ito ay hindi lamang yung kakayahan niyang magtaboy ng lamok, kundi yung naisip naming konsepto ng circular economy na nasa likod ng pagbuo nito. Nabanggit ko po kanina na yung focus ng F3TP ay yung pag-extract or pag-aaral ng mga aromatic plant resources papunta sa extraction ng essential oils and other extracts na pwedeng makuha dito. After yung proseso po ng extraction, napansin po namin na madaming mga byproducts. Yung solid residues and liquid residues, yung hydrosol. At napansin po namin na medyo aromatic pa siya. Pag iniiwan lang po namin siya sa laboratorio, hindi siya nilalapitan ng langgam, hindi siya iniipis, hindi meron pa siyang sabi namin, siguro kakaiba pa yung amoy niya. Tapos medyo pagdating po ng hapon, dahil nagdidilim na sa forestry sa aming lugar, medyo madaming lamok. So naisip namin, naturally naman po kasi ginagamit siya ang cinnamon at ang mga resin na pantaboy, at sa puno din po, naturally, ito ay kanilang pangtaboy din. Pag sila'y nasugatan, kaya nila inilalabas ang dagta para hindi sila atakihin ng iba't iba pang insekto or microorganisms or other deteriorating organism. Kaya po ito ay inherent sa mga puno. Pero dahil in-extract na nga namin yung langis, nanghihinayang naman kami na baka may prolong pa natin yung utility niya. So i-valorize natin siya, gamitin natin siya. So hindi lang po yung insenso, yung produkto na nakikita namin. Sa ngayon po meron kaming matatapos na isang proyekto din po na pinopondahan din ng DOST, GIA through PSHERD, na yun naman pong pinagkatasan o pinaglangisan na ugat ng vetiver. I-valorize din po namin siya at ginawa namin siyang ingredient sa pagbuo ng pet care shampoo bar at mga conditioner. So, tingnan po natin. Pero nga habang ginagawa namin, mukhang hindi lang siya pang pet. Baka pwede din siyang pang tao. Kasi parang maganda din po yung properties na nakita namin. Another po is, meron kaming kasi simula lang na proyekto na i-valorize naman po namin yung durian fruit husk. Ano bang pwede mong gawin sa ano? Kasi sa Davao, ang dami nagdudurian, mga magpuprutas, yung mga pinagbalatan ng prutas. So, ngayon po, sinisimula namin siya. Titingnan namin kung ano yung mga bioactive compounds na meron pa dito at pwedeng i-apply sa iba't ibang health, wellness, or cosmetic products. Alam nyo ma'am, sayang at napakaraming pa sana natin itatanong sa inyo, pero medyo kukulangin tayo sa panahon. Pero bilang panghuli ma'am, as women in science at matagumpay na forester, ano po yung mensahe po ninyo sa mga kababaihan na nagnanais din pong pumasok sa larangan ng forest science at research and development? I-align ko po sa tema ng aming anniversary, yung Forest Forward. Ang mensahe ko po sa mga kababaihan ay yung isusulong ko yung pananaw na ang forestry or forest science R&D profession ay hindi lang pang kalalakihan. Kasi, di ba, parang dapat matibay ang stamina, matibay sa lakaran sa hiking, or ready na mabilad sa araw, mapawisan, alam nyo naman po, mga girls, di ba? Pero din sa bagong transition or pananaw na nabanggit ko earlier, yung appreciation of the other non-wood forest products values at mga high-value products na sinabi ko, flavors, fragrances, cosmetics, health and wellness products, mas lumalawak na yung oportunidad para sa mga kababaihan. Na, kasi sila yung mas masigasig na magpupush ng mga produktong katulad nito galing sa bundok. So, encourage po natin yung mga estudyante, mag-engage kayo sa forestry, forest science, at ito po ay nakaka-enjoy na profession. Ayan. At alam mo, ang cosmetics isa sa talagang napakalaking industriya ngayon. Kaya magandang pag-isipan yan. Tama po. All right. Maraming salamat, Forester Florena B. Samiano, ang Senior Science Research Specialist ng DOST FPRDI. Ayan. Maraming salamat, ASEC na, mga connect. Check nyo lang sinasabi ni Afel Martin. Check out DOST FPRDI para sa kumpletong lineup ng kanilang anniversary activities.
At magandang hapon din po kay Abel Malihan. Ayan, na nakikinig po sa atin. Maraming salamat, Ma'am Flor. Salamat din po. Samantala, mga kukunag, oras na para naman ating alamin kung ano pa mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw, straight from the SNT Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Bukas po ay gaganapin ang job hunting and exit conference ng ating mga scholars sa Cordillera Administrative Region. Sa Lunes po, July 6, ay gunitin natin ang anibersaryo ng DOST Forest Products Research and Development Institute. Sa July 8 to 9 naman po gaganapin ang Annual Scientific Meeting. July 9 din po ang 11th ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey na gaganapin sa Clark, Pampanga. At July 10 naman po ay magtutungo tayo sa Iloilo para sa National Level Capacity Building Activity for Regional and Provincial IHAB Focal Persons. Maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Mga kakunak, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli mo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Dahil po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pansamantala muna mapakikinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapanood niyo po rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa amin pong pagbalik sa 738 kHz, asahan na mas malinaw at mas pinaiging paghatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Muli po, ako inyong kapatid sa Impabuid, Oning Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yusludum, ako po si Napoleon Juanillo, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. At gusto ko ring batiin si Undersecretary Dr. Lea Buendia. Welcome back, Yusek Lea. Hi, Yusek. Sa public service. You know, one day lang siya nagretiro. Sana nakapagpahinga ka po, Tama Yusek po. Lea. And good to see you again. Mabuhay kayo. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you. Delivering science for the people, solutions and opportunities for all. We know you're always on the go.